Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan, purihin, sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pagkakataong ito, insyaAllah, ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa fiqh. At walillah alhamd, natapos na po natin ang iqama, yung adhan at ang iqama. Tayyib. Nakuha na po natin. At ngayon, insyaAllah, ay dito na po tayo sa mawaqit as-sala. Ito yung mga oras ng sala. Okay? Ang tinutukoy dito is yung time, kung kailan natin isasagawa yung ang 5 pagdarasal na ito. Yung Fajr, yung Zuhur, yung Asar, yung Maghrib at Isha. Okay? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." So ang sabi ng Allah, "Inna salata kanat 'ala al-mu'minin," ang sala, sabi niya, tiyakan ang sala ay inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala na isagawa, inubligan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga muslimin, sa mga mu'minun na naniniwala na isagawa nila ang sala sa tamang oras nito. Okay? So kailangan, bilang isang mananampalataya, kailangan nating laging i-check kung yung pagpasok ng oras ng sala. Kasi once na tayo ay nakapagtayo ng pagdarasal na hindi pa pumasok ang sala, ay hindi magiging katanggap-tanggap yung ating sala. So make sure, kailangan natin i-check ng maayos na kung ang oras ba ng sala ay pumasok na. Di ba? Sa Fajr, alam natin, di ba? Salatul Fajr, halimbawa, wala tayong halimbawa application, halimbawa. Di ba? Paano natin malalaman na yun ay oras na ng Salatul Fajr? For example, wala tayong phone, halimbawa, wala tayong para mag-check ng time. Paano natin malalaman? Kapag, aywa? Meron sa Fajr, isa sa mga palatandaan na pumasok na ang Fajr, meron tayong makikitang guhit. Guhit na puti. Di ba? Nakita niyo na ba? Wala pa? Sa kalangitan po, sa kalangitan. Meron po yung puti, naguhit siya. Hindi po. Dito makikita natin sa paligid, sa kalangitan. Makikita natin yung puti na yon, yun yung palatandaan na pumasok na ang Salatul Fajr. Okay? Yung puti na yun. Sa Dhuhr naman, may clean naman to. Sa Dhuhr naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa Dhuhr, paano natin malalaman na ang Dhuhr ay pumasok na? Halimbawa sa anino. Pag lumagpas, yung araw, na konti. Sa anino mo ba? Anino? Kasing taas mo na? Diba, 12 o'clock? Aywa. Nga pala. Aywa. Pantay niya na at? Okay, kailangan mag-ano ng konti. Yes, bakit? Kasi hindi pwede yun. Okay? Pag nagganon na yung sa ano natin ng konti. Sa asar naman, paano natin malalaman? Asar. Kapag nagdoble na yung, halimbawa sabihin natin ito, nagdoble na yung anino niya, yung laki ng anino niya. Ibig sabihin nun, palatandaan na yun ay pumasok na yung asar. Okay? Sa Maghrib naman, paano natin malalaman? Makita natin may pula na kwan. Di ba? Iyon yung sa palatandaan niya. Okay. After nun, ang Maghrib kasi may lang din ang oras niya. Ang asar din. At insyaAllah, matatalakay din natin yung mga bawal na sa time na yun na hindi na pwedeng magsala. Maliban sa mga ilang bagay na mga may exemption. Okay? Ang Isha, ang oras ng Isha, pag madilim na, syempre. Right after ng kwan. Okay, pag madilim na. So, ang Isha, mas mahaba yung time niya. Yes, mahaba yung time ng Isha. Ibig sabihin nun, pwede mo siyang i-delay. Pero, halimbawa mayroon kayong masjid, jama'a, at kung kaya nyo, mainam. Pero kung hindi nyo kaya, nangangamba kayo na baka, di ba, siyempre, abala kayo halimbawa, mas mainam na isagawa nyo na sa time niya. Okay?
Aywa, marami naman pong ngayon application na mashallah ay al-musalli, di ba? Ito po yung mga mashallah ay nagiging mas madali sa atin yung naiwa. Mas madali sa atin. So yun lang, madali lang sa mawakit ng sala. Sala. Depende, halimbawa may jamaa naman, kailangan mo hintayin mo yung mga jamaa sa masjid. Pero kami sa nag-aabot kami ng oras. Dito kami sa masjid. Kung nag-adal, automatic magsusunla kami. Kailangan sunod-sunla. Nauna na kayo. Kanya-kanya na. Tapos labas na kami. Pagkatapos sala kasi yung oras ng bus. Walang problema kung halimbawa, katulad din kapag musafir ka, pwede na pahintulutan mauna ka. Magsala. Maiwan ang sasakyan na lima, pinapahintulutan niya siya. Kailangan, pinapahintulutan niya siya. Halimbawa, kahit na hindi ganyan, halimbawa, nagtatravel ka ng malayo at nangangamba ka na baka maiwan ka ng sasakyan mo, pwede ka pa maunan magsala doon sa jamaa. Halimbawa, at least nag-adhan na. Okay. Pwede yun siya, inshallah. Pero saan ka magsala? Sa harapan pa rin o sa likod? Pwede sa'yo, walang problema kahit saan doon. O sa nagsasala yung imam? Hindi. Sa likod ka lang? Okay, marami saan makita mong bakante. Oo. Kaya doon sa may tinatayo ng imam. Malawak naman yung masjid eh. Wala. Sa likuran ng tali natin yung mga nagulahin. Kanya-kanya. So dapat ang isang mananampalataya ay hanggat maaari inshallah ay kailangan niyang isagawa siyempre yung pagdarasal sa tamang oras nito. Okay? So dito tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa syurut ng sala, ang arkan at mga adalil wa hukmu tarikiha. Okay, mga batas hatol sa mga nag-iwan ng sala. Dito tayo sa unang mas'ala fi adad salawatil maktuba. Okay? Ilan ba yung kabuang rak'a sa 5 pagdarasal? Ang Fajr ilan? 2. Ang Dhuhr 4, ilan na? 6. Plus 4, Asar. Okay, plus 3, 13. Ilan lahat? 17. Okay? Yun yung adad. Okay? 17 lahat, di ba? Sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad dalla ala dhalika hadith Talha bin Ubaydillah anna Arabiyan qala, merong dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam na Arabi, kanyang sinabi, ya Rasulullah, madha faradallahu alayya min as-salah. Ano yung inobliga sa akin na pagdarasal? Sabi niya, 5 salawatin fil yawmi wal layla. 5 beses na pagdarasal sa umaga at sa gabi. Wa hadith Anas fi qissat ar-rajul min ahli al-badiyah. Okay. Kanino ba inobliga yung pagdarasal? Tajibu ala al-muslim al-baligh al-aqil. Kailangan inobliga ang pagdarasal sa mga Muslim. Ibig sabihin ng ano yung kasalungat ng Muslim? Non-Muslim, yung aqil, yung may tamang pag-isip, yung sira ulo, yung wala sa tamang pag-isip. Diba? At yung baligh, kailangan sa wastong gulang. Okay? Kapag yung hindi pa sa wastong gulang, hindi pa obligado sa kanya. Pero, inutusan tayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag umabot na ng 7, ay utusan na natin silang magsalap. At kapag umabot na ng 10, kapag hindi sila sumunod, ay pwede mo na silang paluin. Okay? Sa babae mo, di ba, 9. Depende po kasi minsan sa sa babae. Kapag dumating na siyempre yung buwan ng dalaw po nila, obligado na po sa kanya. Akil balig na po siya. Okay. Marami po mga palatandaan. Okay? At ghair al-ha'id wan nufasa. So, hindi rin obligado sa mga mayroong buwan ng dalaw at nufasa. Anong nufasa? Sila yung mga
bagong panganak. Okay? Mga bagong panganak. Hindi sa kanila obligado yung pagdarasal. لحديث رفع القلم عن الثلاث فذكر منها وعن سبي حتى يحتلم مر أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Dito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, murru أولادكم بالصلاة ل7. Utusan ninyo ang inyong mga anak kapag sila umabot na ng 7 years old at paluin nyo sila kapag 10 years old na sila kapag hindi sila sumunod. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. At ipaghiwalay nyo sila. Ibig sabihin, kung babae at lalaki yung anak mo at magkatabi sila sa tulugan at kung umabot na sila sa tamang gulang, ay kailangan mo nang ipaghiwalay sila. Ganon ang turo ng Islam sa atin. Hindi mo pwedeng silang ipagtabi kung babae at lalaki. Di ba? Subhanallah. Kasi bakit? Bakit? Para iniingatan na mayroong mangyaring fitna. Okay? Mayroong mangyaring hindi kanais-nais sa pagitan nila. Di ba? Yun ang Islam. Ang Islam, pinapangalagaan niya ang dignity, ang dignidad ng bawat isa sa atin. Anumang mga gawain, bagay na maaring magdulot o kaya magiging bunga nito is yung pinsalaan o kaya magkaroon ng fitna, ay ini-encourage ng Islam na iwasan ito. Di ba? Al-mas'alatu thalitha, ang syurut. Ano yung mga kondisyon ng sala? Ibig sabihin nito, brother, kapag ang syurut na ito, mga kondisyon, kailangan napapaloob ito sa atin. Kung hindi, ay hindi, okay? Hindi obligado, okay? Una-una, ano kaya? Ano ang unang kondisyon? Ang Islam, al-Islam. Okay? فَلَا تَصِحُ مِنْ كَافِرٍ لِبُطْلَانِ عَمَلِهِ. So, hindi maaari ang kafir na magsala. Okay? Ang kailangan Islam. Ibig sabihin, Muslim siya. Pangalawa, yung akal. Ibig sabihin, mayroong pag-iisip mo, hindi siya majnun. Ang majnun kasi, siyempre, hindi niya alam yung ginagawa niya. Ang bulog, yun nga, sa tamang gulong na siya. Pang-apat, at-taharatu min al-hadathain. Ang qudra. So, yung kailangan kung mag-ihi ka, di ba? Kailangan mo maghugas, magwudu ka. O kaya kung ikaw naman may hadath akbar, di ba? Sa mga junub, meron kang asawa, o kaya ikaw ay nanaginip, yung tinatawag na wet dream, so, yun po ay kailangan mong maligo. Kung ikaw ay junub. Kung ano naman, naihi lang, dumi ay pwede na yung wudu. Panglima, dukhulul waqt. So, kailangan pumasok na rin siyempre yung oras. Pangatlo, sitrul awra man aqudra bi shay'in la yasifu al-bashara. So, kailangan din takpan yung ating mga awra. Sa lalaki, tuhod hanggang husod. Okay? So, yun dapat talaga. So, iwasan natin yung magsuot tayo ng maikli na nakikita po yung ating likuran. Okay? Ijtinabun najasa fi badanihi wa thawbihi baq. So, yun, kailangan kailangan iwasan din na matalsikan ng mga madudumi yung ating mga kasuotan, siyempre. At yung pangwalo, ay kailangan nakaharap tayo sa qibla. Inshallah, sa susunod ay ala wajhi tafsil natin, mas palawakan pa natin inshallah ta'ala.